Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider to mga kapatid. Nasa description yan, okay? Breaking news sa wakas, nakamit na ang hustisya. Lalabas na si Tatay Digong Palacio na Taranta. Lalabas na ba ang Pangulong Duterte? Oy. Si BP Sara po ang nagsalita na nito. May 100%. Gusto natin alamin ng todo-todo yan. Kaya kung ready na kayo mga kapatid, simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, ito na. I-play na ho natin dito. Anong meron? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ayan. Sadyang ang lahat talaga ay may hangganan. At kahit kailan, hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Oy, kasama dito sa topic yung yung amoy alak ha. Yan, kasama dito. Okay. Mukhang makakamit na di umano ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang hustisya matapos ang ilang buwan na paghihintay at malawakang Tagal prayer niyan. rally all over the world. Taong bayan, lalong-lalo na ang mga solidong taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ewan ko lang bakit ang bagal-bagal po ng ICC. Akala ko ba pag ibang bansa mas bibilis kaysa dito sa Pilipinas na madalas sinasabi mabagal ang hustisya. Pero ba't kay Rimulya, yung anak niya ang bilis, no? Wala lang, tanong lang, no? Ngayon, total nasa dahig naman na bakit ganun pa rin kabagal yung hustisya? Kung talagang may kasalanan, dituluyan nyo na. Ngayon, kung wala naman, tabang na tabang pa rin kayo, bakit pinananatili nyo pa rin si Tatay Digong dyan? Nandiyan pa ba o nasa ibang lugar na? Okay, alamin natin yan. Ay ito na ang pinakamalaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na siyang ikakagulat ng mga kumakalaban sa mga Duterte at sa mga loyalistang magpasa hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Ano kaya ang magandang balita na ito mga kababayan? Sobrang bulat. Ating Sobrang alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa Ayan. aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Pinas At News ito na nga mga Insider. kababayan, ilang buwan na nga ang Okay. nakakalipas matapos dalhin ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, na kung saan marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga DDS supporter ang naghihintay Dami niya, ng no? magandang Diba? balita at kung ano na ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Yung dahig, no, hindi sila nagse-search. Na hindi mo lang sila nagtataka. First time itong nangyari sa dahig na ang dami-daming tao sa labas na nagpoprotesta ba tawag diyan o nananawagan sila. Parang rally na, no? Rally na rin. Na pauwiin si Tatay Digong. Hindi ba nila nakikita yung bakit ang daming supporter nito? Sana tine-check din nila yung background ng matanda. Si Tatay Digong natin na, uy, dapat tignan din natin to, bakit ganito, no? Ang dami palang nagmamahal dito, di ba? Ang problema kasi sa nakikita ko lang, itong ICC na to, nakikita ko dito parang one-sided sila. Yung panig lang ng mga taga-kabila, yung parang pinapakinggan nila. Tignan nyo naman kung gaano kadaming nagmamahal dyan. At bakit kahit na nakakulong na, kinulong nyo na, panalo pa rin siya sa Davao City. Tignan nyo din yung mga record niya. Hindi kaya pinag-iinitan lang? Wala Kala ko pag ICC na, pag International Criminal Court na magagaling na mag-isip. Wala Sisid agad sila ng sisid na kung ano-ano mali mo, baka nandiyan lang sa ibabaw, makikita mo na agad yung mga ebidensya na mabuting tao ang Tatay Digong. Sisid kayo ng sisid, nasa ibabaw lang, makikita nyo na Ewan ko dito may araw din naman para sa kanila, no? Kaya naman, narito ang malaking magandang balita at ang full video kung saan binigyang reaksyon ng magaling na si Reaction TV PF ang magandang balita na hatid sa atin ng pangalawang Pangulo Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands na siyang umani naman ng samut-saring reaksyon at komento mula sa mundo ng social media. Narito't sabay-sabay nating panuuri ng full video. Ayan. Na siya. Ano naman to siya?
Nag-live. Lalabas na yan si PRD. Ano Alright! Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Narinig po ninyo na, lalabas na daw po Lalabas si na, PRRD. okay. Naku po, nagbibigay na po ng mga pangitain si VP Sara Duterte at parang Galing, napaka-blooming ang galing. po ng kanyang appearance, ng kanyang aura, no? Mga kareaksyon, pag-usapan po natin ang video na yan, mga kareaksyon. Yan po ang pinaka-latest na live po ni VP Sara Duterte na kung saan, ayan po, sinabi po niya, no? Lalabas na si PRRD. Narinig po ninyo? Narinig ninyo? O yan, hintayin po ninyo ang video na yan. Pag-usapan po natin. Ito na ang pinakahihintay natin mga kareaksyon. Ito na po ang pinakahihintay nating marinig kay Yes. VP Sara Duterte. Lalaya na ba ang Pangulong Duterte? Lalabas na ba ang Pangulong Duterte? Ito po mga kareaksyon, pakinggan na po natin. shout out Sara Tusan from where you na siya naman to siya. Hindi niya pa ata alam kung live na. Oh, lalabas na yan si Ayan. PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Wow. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. No? Bigyan nyo kami pamasahe, ma'am. Kaso wala naman ganong kalaking pera ang Duterte. May pera, syempre. Vice President, President yung tatay. Tapos meron at meron. No, makakabili talaga ng lechon. No, ang problema, naalala ko tuloy yung lechon. Lechon na nga lang inisyo pa nila. No? Ay, ewan ko pa sa mga yun. Ngayon, ang problema, yung sobrang daming pera. Wala silang ganun. Para yung milyon-milyon na bumoto kay Tatay Digong natin, pumunta dyan sa dahig natin. No? Kahit pirma lang. Pipirma kami dyan sa paglaya. Oo. Adjust natin yung video para makita niyo si Bibi Sara. Asan ka? Bakit wala ka, Aldo? Nagipangita si Aldo. Asa si Aldo di ay? Nagtrabaho? Nagtrabaho pa si Aldo, uy. Di na lang sa nato siya pang samok-samokon. Dubai! Mga kababayan sa Dubai, mag-ingat kayo lagi dyan. Shoutout Reaction TV ah. Thank you sa mga prayers and Naglo-loading si Madam. Alam nyo, naiisip ko tuloy dito. Baka atakihin na naman to ni Manang Claire, no? Pa-live-live na lang, hindi nagtatrabaho. Yan. Ganun-ganun na lang ginagawa nila, eh, no? Atake ng atake sa Duterte, yung flood control, di na nila alam, lumalala na yung issue. Duterte pa rin, sige, atake lang ng atake sa Duterte. Matatalino naman na yung mga tao ngayon. Alam naman na nila kung sino yung kakampihan nila. Depende na lang dun sa mga bayan. ay nanawag. Weng Sir Puete daw. Saan ang Weng Sir Puete? Lakayan natin, ha? Weng Shoutout po Sir kay ano, ha? Puete. Reaction Kita na TV. kayo mong call. Isang klaseng pangalan man ang ingana, uy. Yan. Ala, VP, ang baba, protocol. Aldo, ano na ka diri? Fresh na fresh yung madam. Weng, Samantalang yung iba, yung mga taga-kabiladan, no? Wasak-wasak na, eh, no? Sabi nga, pag pangit daw, addict. Grabe si Tori kung magpatama, no? Ay! Surema, Villaluz. Ayong hapon kanimo, ma'am. Wow, mabati ka lang ng Vice President, ha? Sarap nun, ha? Nagampo mi nga makauli na si President Duterte. Niya na po ang nalibang. Hanggang pa kayo. Oh, kita ka na. Sana mag-aral si Kitty, no? Huwag po niya siya naligo sa tinuod lang. Para para siya naman ang susunod na uupo kahit anong posisyon muna sa government. Naligo ko. Excuse me. Naligo. Kada adlaw. Oh, niyan ko nakaganina dahil gawa ka naligo. Lala, dagan yun, dagan kit. Dagan. Shout out sa Dagan. boyfriend ni Kitty.
Andyan yung Ang boyfriend ni Kitty. Sa man mo, anhi ka, dili dong. Kay, kung di ka mo anhi. Dagan, wala ko kay istorya. Gagalaitin na naman dito si Manang Claire. Wala. Iya ka manig. Sasabihin na naman yan, ay, magsiuwi ka sa Pilipinas, di kayo nagtatrabaho. Puro kayo live Facebook. Ano, wala lang, sample lang. Baka kasi ganun. Kuha na ko yung cellphone eh, uli na nako. Yato mi sa taas, kaya ipakita ka na mo. Amos mo na. Oh, tara kay muli na punta oy. Sa oras na. Alas 11 sa Kadlaw, alas 12 sa Kadlaw sa Australia. Hello from Caloocan. Si Sir Pulong yung mas matanda. Magbabay na ta sa ila. Oh, bye-bye. Babay namin sa inyo. Nakita na namin si Kitty. Empty na auntie yan. Yan. Empty na yan. Babay na Kitty. Babay na. Bye. Katiki, babay na Katiki. Yun na tayo boyfriend. Babay naman. So sa tingin po ba ninyo yung aura po ni BP Sara Duterte nung sinabi niyang uuwi ng Pangulong Duterte? Meron kaya mga kareaksyon tayong aasahan? Meron kaya ako personally po mga kareaksyon pag umuwi po si si Pangulong Duterte, magpapakanton po ako mga kareaksyon. Boy, pengi kami niyan. Maglilibre po ako ng kanton sa labas. Mamimigay ako ng kanton, oo. Wow. Oo, ganun po mga kareaksyon. Kaya dito mga kareaksyon, sana po mga kareaksyon makauwi na po ang Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon. Ito, pag-usapan natin. Merong Eto, merong maganda. bagong siniwalat si BP Sara na baon ni Bongbong Marcos. Ipapakita ko Yan, po yan, sa yan, inyo yan. na tila pinangalanan na ni BP Sara na merong ding adik. Mamaya, Ba't ganyan mo pinost? Kuya Coach Oli. Si BP Sara nakaganon tuloy. Hindi, okay lang. Minsan lang naman maging ganyan si BP Sara. Maganda pa rin eh. Kaysa naman dun sa mga taga-kabila, kahit anong pagpapaganda, pangit talaga. Ano? Okay. hindi lang po siya, hindi lang po. Meron pang iba. Pakinggan po natin. Failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ganito sila Matindi po yung binitawan na yan. Ha? O, imagine po natin. Okay? Sa isang katauhan, sabihin mo na lang, asawa mo, sige, taas ang kamay dito, yung asawa mo, 10:30 pa lang ng umaga, amoy whiskey na, amoy alak, matutuwa ka? Hindi. Unless, Pwera na lang kung may mga event, di ba? May mga birthday, Sabado, Linggo na may okasyon. bangag din yung asawa. Halimbawa, boyfriend mo, girlfriend mo, 10:30 pa lang ng umaga. Amoy alak na, matutuwa ka? Bangag na. Di ba? Lalong-lalo na presidente. Yes. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kasi may connection to sa pagiging posibleng bangag. Ayun. Mamaya tuloy po. got ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. Ew! Na-take mo yun, BP Sara? Oo, pagka ano. Beso, Ako pagka, beso. pagka ganyan, no? Naku, kadiri. Amoy alak, 10:30. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Nako, patong bihira, pabihira. Ako. Sabihin ni, baka lang ha, baka sabihin ni PBB, sinungaling talaga si BP Sara. Hindi naman whiskey yun eh. Ano yun? Gin bulag. Wala akong akaano dito. Ha. Maikwento ko lang ha, saglit ha. Okay, tatanong ko lang. Ito ba ay may kahulugan? Bakit? Naaalala nyo, ilagay po natin ito sa konteksto. Mm-mm. Kailan lang binabanggit ni BP Sara na dapat magpa-drug test ang Pangulo. Oo. Tapos ngayon, ayaw ni Claire magpa-drug test ang Pangulo. Tapos anong sinabi? Anong nilabas na baho ni Bongbong Marcos? 10:30 pa lang ng umaga. Amoy alak na. Meron po akong nakikita. Ito po hindi ko alam. So, okay? Itatanong ko po sa inyo.
Kasi medyo ligaw po ako dito. Pero may mga nagsasabi na ang Coke daw ay masarap hinahalo sa Ah, whiskey. Yun pala yun. Kaya pala nakakonect siya. Kapag ka ikaw ay nagsisinghot, sasabayan mo ng alak, malakas pala daw ang tama. Ganun pala yun. Magandang combination daw yon. O kaya yung champagne. Wow. Pag tumira ka ng champagne or whiskey, okay daw ang Coke. Kaya yun ang sabi, hindi ko po alam kung totoo. Ha? Ibig sabihin ng Coke, Sino mo cocaine. nagsabi nun? Wala po tayong alam dyan. Sabi, Coach Oli, ba't ang dami mong alam? Hindi po, minemensahe po sa akin. Sino? Tatapatin ko po kayo. Sino hong nagme-mensahe niyan? Gusto namin malaman. Bago tayo magsimula, baka mamaya kasi didiscuss natin to. Baka mamaya sabihin ninyo, adik ako o gumagamit ako. Or before akong gumagamit. Sasabihin ko po sa inyo, diretso-diretso. Ha? Titingnan ko po kayo sa mata. Mata sa mata. Kung kayo ay matagal nang nanonood kay Coach Oli, not even once nag-take ako, not even tumikim ako ng ipinagbabawal na gamot. Droga, cocaine, kahit po yung tinatawag na rugby or cup syrup. Pati yung mga yon, wala po ako. Negative po ako sa mga yan. Okay. Kaya nga pwede tayo magpa-drug test. Kahit amunin tayo ni Bongbong, mag-drug test tayo araw-araw. Siyempre, oo. Hindi po tayo natatakot. Nililinaw ko lang po, okay? Drug test araw-araw, grabe ka naman. Kung may bayad yun, baka mahal yun ha. Ganito na lang, pa-drug test lahat ng vlogger, no? Para magkaalaman. Ito, baka iba dyan ayaw. Pero sagot dapat po ng ni Coach Oli lahat. Baka mahal, pag mura kaya, di ba? Pero po kasi ako ay dating alcoholic. Ayun. No? Kaya sinasabi ko ito dahil naging kaugilayan ko yan. 10:30, amoy alak pa ako. Dalawa lang yan. Maaga kang pagkagising mo, tumitira ka na ng alak or may araw na nag-aalak ka pa. Doon po ako bilong sa pangalawa. Okay. Alas 7 na, alas 8 na, may araw na umiinom pa. Kaya kahit anong gawin, pagdating mo ng 10:30, amoy alak ka talaga. Okay? Napaka-loser nun. Kung sinatawag nilang failure si BP Sara sa DepEd, Ako hindi ako naniniwala na failure. Kasi ang tagal na ho tayong nagbablog dito. Alam na po natin yung mga nagagawa ni BP Sara. Meron po kasi siyang Facebook page. Nakikita natin dun yung mga tulong na ginagawa niya. Bukod pa dun yung mga projects. Ngayon, sinasabi nilang failure kahit naman ng presidente, 'di ba? Sino ba yung tulog na sinasabi niya na walang nagawa daw si Duterte? Puro lang daw war on drugs. Failure din daw 'yon, no? Lahat na nagsasabi nun para sa akin bugok. Yun lang, mga bugok sila na itlog na walang laman, walang buhay yung sa loob ng itlog. Parang ganun. Ganun ho sila ka amoy hindi maganda, no? Ganun. Lahat na nagsasabing walang nagawa si Duterte. Yun lang ang masasabi ko. Pati si BP Sara, dahil ang tagal na ho natin nagbablog, nakikita ho natin ang dami niya pong nagawa. Meron pa siyang kaya ba nilang gawin yung satellite na marami na? Hindi yung satellite na yung sinasabi ho natin dito yung mga office of the Vice President na hindi ka na pupunta sa Luzon kasi meron ng Luzon, Visayas, Mindanao, meron ng iba't ibang mga office doon na pwedeng hingaan po ng tulong. Kaya ba ng presidente niyo yun? Yung libre sakay, meron ba sila noon? At marami pang ibang pamimigay ng mga gamit. Hindi tayo agad matatapos dito pag iisa-isahin ko. Kaya sa mga nagsasabi walang nagawa si BP Sara kahit sa DepEd, lahat kayo mga mangmang. Yan. Totoo yun, real talk yun. Si Raulo lang ang may ayaw sa Duterte. Yan lang. Hindi, joke lang po, joke lang. Tuloy tayo. Hindi naman kayo si Raulo. Siguro matatawag nating kulang sa pag-unawa at kulang kayo sa search. O kaya, kahit nasi-search nyo na, pero kailangan atakihin pa rin eh. Diba? Atakin natin to kasi yung mga subscriber natin, mga maka-BBM bababawasan tayo sa views. Diba? Kaya kailangan atakihin pa rin ng atakihin tsaka bayad yung iba. Dito kasi sa atin mga kapatid, nung binitawan natin ng pagsuporta po kay PBBM kasi nakikita natin parang napaka-weak na talaga eh. Wala na talagang saysay. Humina po talaga. Kahit sinong mga vlogger na bumitaw na, humina ho talaga ang views pero wala sa amin yun. Sa amin, kung ano lang yung totoo, kung ano lang yung nararamdaman namin, sinasabi namin. Hindi kami nagpapadikta sa ibang tao. Hindi kami katulad ng mga yon. Loser noon. Naaalala ko nung panahon kong yon. At ngayon ay nakawala na ako sa ganong klaseng bisyo.
Yo. Alak lang, never ang droga. Baka sabihin nyo, nagiging defensive. Hindi, maliwanag at least, di ba? Kasi nanonood ang mga kamag-anak ko dito, for sure. Alam nila na ako'y iwas na iwas dyan. At nagpapasalamat nga po ang pala galing, ako. Hindi ako nagmamagaling dahil hindi po ako nag-take ng drugs. Ha? Hindi po ako mabait. Sabi ko nga sa inyo, alcoholic ako. Okay, naging babaero po ako. Inaamin ko po yan. Naging Dati totoo po yan. pala to. Naging babaero pa pala to. Si Kuya Coach Oli talaga, oh. Kuya Choli. Ba't kayo nung babae? Sana mapanood ni Kuya Coach Oli to. Pero gusto kong pasalamatan yung tatay ko sa langit. Dahil Wow, ang galing naman. ako'y talagang masamang tao, niligtas lang niya ako. It's not because I am good, kaya hindi ako nagdroga, pero niligtas lang ako ng ating Ama sa langit. Nice. And of course, pinapasalamatan ko rin yung aking Ama dito sa lupa dahil ang lagi kong naririnig sa kanya nung ako'y nagbibinata na, iwasan yung droga, masisira ang buhay nyo, masisira lahat ng pinangarap nyo, pamilya nyo, masisira sa droga. So iwasan nyo yan. Tumatak sa utak ko yun. Kaya ako, ayaw kong saktan yung Ama sa langit at Ama ko sa lupa. Kaya iniwasan kong talagang tuluyan yung droga. Okay? So let's move forward. Ngayon, pinagko-combine daw yan. Para Hindi pa pala tapos. hindi ka, Pinagko-combine pala yan eh. Para high na high, no? Para masarap yung tama. wala kang amats. So magko-cocaine. Yun ang balita ko. Magko-cocaine ka. Kasi meron talagang hindi na maalis sa sistema. Naiintindihan ko yan. Hindi na maalis sa sistema yung pag-aalak. Pero susundutan mo yan ng cocaine para ano na daw, walang tama. Isipin mo, kung papasok ka sa opisina, susundutan mo yan. Di ba? Para hindi ka mukhang lasing. Papasok ka. Pero ang masama niyan, lumalabas sa bunganga. Kahit mag-mouthwash ka dyan, lalabas naman sa amoy ng katawan. Yung pagiging Okay. Oo. Tama. alak kasi, bangag ka nga sa alak. Hindi ko po sinasabing addict si Bongbong Marcos. Pinapaliwanag ko lang Pwedeng bangag yung alak. mga nagkukwento sa akin dahil tinanong ko patungkol, may connection ba ito? At bakit binabanggit ni BP Sara yung alak? Tapos, bakit niya nung katatapos nung konteksto na nanawagan siya ng drug test sa Pangulo? Di ba? So napagko-connect nyo na ganyan. Okay. Gets ko na. So, hindi lang to ibig sabihin na umiinom si PBBM ng alak. Hindi lang basta lasinggero ang tinutukoy ni BP Sara dito. May mga punto na pwede mo palang isipin. Pwedeng isipin hindi mo inaaligasyon. Tawag doon. Hindi mo pinagbibintangan. Kumbaga, may papasok sa isipan mo na posible palang pagsamahin yung alak at saka yung illegal powder na yon para maging mas maganda ang tama at sundot-sundot. Ay, ganun pala yon mga kapatid. Alright, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nakarating po kayo hanggang dito, maraming salamat. Mag-like po kayo, pumindot po kayo ng isang pindot na like, tapos mag-comment po kayo dyan. Babasahin po natin at pupusuan natin lahat yan sa isang araw kasi hindi pwede daw. Pwede rin siguro ngayon. Pero mas maganda yung isang araw para ganunin ko na doon lahat. Ngayon, gusto ko po sana makikisuyo lang po. No, mas magandang makomment nyo, Duterte pa rin. Duterte pa rin kami, ganyan. Duterte lang, yan. Maraming salamat and break it down.